Ano yan, Kong? Kaya ako ng kamatis. Kamatis? Ang mahal ng kamatis ngayon. Oo, isa 20. Totoo ba yun? O kuya sa ano, iba may ano. Baka yung kamatis na malalaki yun. Ay, wala nang patay. Okay na. Okay naman sila. Madami din yung namatay. Ano yan, Kong? Kaya ako ng kamatis. Kamatis? Ang mahal ng kamatis ngayon. Oo, isa 20. Totoo ba yun? O kuya sa ano, iba may ano. Baka yung kamatis na malalaki yun. Hindi kuya, yun lang yung talaga ano. Nakabig na ano. Yung sobrang laki. 20 pesos ang isa? Kamatis 20 pesos. Sinaling panapon. 25 lo. Opo, taka lang. Bayad lang ka eh. Bayad lang. Ano yan? Tagalog. Taka ano lang. Hindi ako kagabi. Oh, 20. Ganyan kalalagyan 5. O paano 20 iso? Sa TV di mo na, di ka nanonood ng balita no? okay, oh, yung nakwento nga ni Ma, 20 pesos daw ang, tama. Hindi nanonood ng balita ko. Pero ako bumili, actual. Ano, baka yung kamatis kong na parang ano, yung bilog, Tapos binabili mo. yung parang kalabasang kamatis, yung gano'ng itsura, baka yun ng 20 siguro ang isa. Hindi ko na, pinagkita nila. Yung ginagawa Naku, lalong tataas yan pag nakita ng mga ano. Ano? Bigyan mo ng action, ha? Trabaho buka, mamaya, may trabaho kang? Nakabono pa yan. Ayan, dito si Dexter, oh. Ano namin yung ilipat namin itong ating ano pump. Ipapalabasin namin yung pinaka dami. Ayan, diba? Oo. Ayan, oh, daming namatay na isda. Ipapump ko sana ng Robin, dinala ni Dexter, pinakuha namin sa farm. Hindi na pwedeng ipump. Unang-una, mababa na, matigas yung hose, hindi na may higop, kaya ito mamano-manuhin na lang talaga ito, wawalisin papunta dun. Okay, ganun ang mangyayari na lang dito. At tuliin pa natin yung mga ibang tilapia ang patayo, dami. Okay, baba na natin itong water pump. Walang silbi. Ay, ako. Dito tayo. Ay. Ito. Ay. Nakakuha na ako kanina. Oh, dami pa rin naiwan, no? Sila na ano to eh, masyadong nag-acidic yung ano, yung kanyang tubig. Yung mga feeds na hindi nila nakakain, nai-stuck sa ilalim. Yan, ganyan nangyari sa kanya. Para silang nalason. Ano pa? Aray ko. Meron din dito. Bahay. Ito, durog na yung iba yun.
Ubus ang isda. Siya. Wawalisin na lang natin ito. Lalaki pa naman, no? Wala na. May isang sako din, ah. Ito. Dalawa. Yan. Yan. Oops, muntik na yung kamay ko. Ay, saan? Yun. Pa. Okay, ito. I-disturb natin yung pinaka natirang mga food na nakadikit sa simento para sumabay sa paglabas ng tubig. Ayan. Medyo mataas pa yung tubig. Tulungan na natin to at kukuha ko ng ano, tabo at saka timba. No choice tayo kundi tabuin at di na kaya na kasi ng pump. Super baba na siya. No. Kahit nga tabo, hindi na makahuwagaan sa ilalim. Saan ako meron? Matatapos din yan po. Ito, yung mga natatabo ko, parang mga darak na. May mga kasamang feeds to mga nakukuha ko, burak na. Grabe. Yan, pagka medyo mababa na yung mga nakahiga na yung tilapia, halos nakahiga na siya, yan, stop na natin. Pwede na tayong magwalis-walis para mabulabog yung mga nakadikit na mga feeds ulit. Maganda sana kung merong submersible. Alam ko dati sa farm merong submersible, yung OC to. Nga no, ma-check ko nga, hanapin ko yun. Baka may junk lang, sayang. Tabo pa more. Ayan, di bale. Mapagtsatsagaan natin yan at matatapos din tayo. Kayang-kaya naman. Makita lang natin yung side ng mga nasa tilapia na nakahiga niyan. Makita lang natin malinaw na ang tubig dyan. Pwede na tayo mag-stop mag-tabo-tabo. Gagawin na lang dito. Pondo, tapon, drain. Para mababawasan yung ano. Kailangan kasi dito talaga makondisyon yung tubig. Tumaas yung yung acid niya. Kumbaga, tulad nito, nandito ko, naamoy ko yung yung parang maasim na amoy gawa nga ng mga feeds na hindi nakain. Minsan kasi pag may sobrang kanin, binibigay din dito. Pati tinapay, yan, may mga tinapay ako nakukuha dito na lusaw na. Kaya yun, maasid ang tubig. Ito, hahanap tayo ng ng strainer o yung chicken wire para pagka winawalis ko to, nasasala yung mga dahon-dahon tsaka yung mga ibang kalat-kalat dito na nakukuha sa ilalim ng tong fish pond na to. Kailangan kasi masala, kasi kung di siya masasala, magkakaproblema ako, babara doon sa kanyang spillway, sa kanyang labasan doon sa may tubo. Yun ang magiging problema, mahirap magsundot. Mali pa ang pagkakagawa ng fish pond na to yung elevation niya, kung saan yung ang aming pinaka-outflow, pinaka-spillway, yung may tubo, siya pang mataas. Kung mapapansin nyo, tignan nyo yung mga isda, andito sa
right side, dito sa baba, malapit sa camera. Kasi dyan malalim. Ang pinaka-outflow namin ay nandoon, malapit sa may timbang pula na yun. Doon medyo mababa ng tubig. Yan. Ito, lagay muna natin itong chicken wire. Nakakita ako sa may incubator. Ito na muna ang gamitin natin para habang winawalis, dyan masasala yung mga dahon para hindi siya magbara. Ayan siya. Dyan yung pinaka-spillway. Tapos ang mali pa dyan, ang naging spillway ay ang diameter ng tubo ay 1 lang. Kaya medyo mabagal ang labas ng tubig. Ang nasa isip kasi namin nun, overflow lang. Kaya yan ang naging problema namin ngayon. Ito, wawalis-walisin ko na yung mga excess na mga feeds na hindi nakain dito sa ilalim. Para kasing parang naging burak na siya kaya yung kondisyon ng tubig hindi na maganda, mataas ang acid. Kaya yan. Kaya para nung mga nakaraang 2 araw, yung mga tilapia na meron namang oxygen na nasa air stone, tapos meron pumapasok na tubig, ganun pa rin sila. Naka-aerate, nakalabas ang kanilang mga nguso sa tubig. Kaya yan, ganitong gagawin natin ngayon, ikukondisyon natin, tapon ng tubig, linis dyan, linis doon, may palabas natin yung mga marurumi sa ilalim. Ayan. Sandali na lang naman to, konting walis-walis na lang. Tuloy-tuloy naman yung pasok ng tubig. Habang pumapasok yung tubig, nilalabas ko yung mga maruruming tubig. Ayan, mapapansin nyo, mas malinaw na ang tubig dyan sa... Ayan, flash out lang natin yung mga yung mga dumi-dumi na yan. Yung mga pagkain na naiwan. Teka, bumara ata ulit. Tignan natin. May ibara nga. May kuhul. Meron pang mga suso. Yun. Natin. Yan. Yun. Nabawasan lang konti. Tapos pagka tumaas ang tubig, tatapon ulit tayo. Ayan. Sige, labas na lahat. Ayan siya. Ayos. Itong pumapasok na tubig dito, spring water to. At libre lahat dito sa aming barangay. Libre ang tubig. Libera. Kamali kami dito nilagay namin tubo dito ang outflow lang, di uno. Dapat pala ay malaki. Ay, yan sila Okay naman yan ganyan, hindi naman sila makakasama sa kanila. At yan, ito, maganda na ang tubig. Malinaw na. Linaw-linaw na yan. More tapon pa tayong kaunti. Ay, wala nang patay. Okay na. Okay naman sila. Madami din yung namatay. Ito rin po. Ako din. Ayan sila. Pinalis pa tayo. Ayan, parang bawasan na yung naiwang mga pagkain dito. Mga parang naging darak na Ayan, oops. Kailangan kasi ma-disturb yung water para ma-mix yung sumabay sa pagtapon yung mga excess na pagkain na hindi nakain. Ayan. May kuhol. Okay, lagyan na natin yung pinaka niya.
tubo. Ito kasi yung pinakatubo niya para tumaas yung tubig. Yan. Yan siya ngayon. Yan. Bali, pinaka-overflow niya yung tubo niya. Dito papasok yung tubig pagka umangat na. Tataasin na natin yan. Malinis na yung tubig. Okay na sa kanila yan. Okay na to. At likpit-likpit muna tayo dito sa garden. Iiwan na natin at magpupondo muna tayo ng tubig para balikan natin mamaya. Tignan natin ng kondisyon ng isda kung okay na sila. Ang kalat. Ilikpit muna tayo. Masigla na. Oo. Hindi na sila lumulutang ano. Para yung tubig hindi Ayan, makikita na natin yung mga isda natin na masigla na sila kasi hindi na sila yung nakalabas yung uso, kumukuha ng hangin sa taas. Ibig sabihin niya na kondisyon na yung tubig natin. Okay na sila sa ilalim kahit na hindi na nila ilabas yung kanilang mga nguso para kumuha ng hangin. Hindi na sila nahihirapan huminga. Okay? Oo, may malalaki. Meron dyan isang malaki Ayun. Ang laki nung isa. Dyan. Oh, orange dati yan. Yan, yung istorya ng isda na yung kulay puti na yan. Pinabili ni Chichi yan sa papa niya. Kulay orange dati yan, yung mga naglalako dito dati na Pink Fiesta. Yan ang pinabili ni Chichi. Nung nilagay ni Chichi dyan yung isda na yan, thumb size lang yan, mga 2 years old lang si Chichi. So yan, mga 4 years old na siguro yan yung isda na yan. So yan ang istorya ng isda na yan. So salamat po sa pag-watch.